Tuwing darating ang Christmas, laging iniisip ng mga tao kung ano ang hihilingin nila bago sumapit ang Pasko. At bago naman sumapit ang Pasko, sinisigurado nilang handa na ang lahat para sa darating na pagsasalo-salo sa mahiwagang lamesa ng Pasko, ang hapagkainan. Ayun, darating na naman ang Pasko. Ano kaya ang hihilingin ko kay Santa? Ay, buti pa ang iba, masaya tuwing Christmas. Kasi, kapiling nila ang mga mahal nila sa buhay. Ako, makakasama ko kaya siya ulit sa darating na Pasko? Ngek, sino ba yung tinutukoy ko? Naku, huwag na nga natin pag-usapan yun. Sigurado naman akong di na ako naalala nun eh. Teka, sigurado ba tayong talagang di na tayo naalala ng taong minsan nating minahal? Na sa bawat galaw niya, ikaw pa rin ang naalala niya. Na sa bawat pagtingin niya sa paligid niya, alaala niyong dalawa ang nakikita niya. Na sa bawat paglakad niya, iniisip niyang sana ikaw ang kasabay niya. Maraming katanging isip ang gumugulo minsan sa utak natin. Minsan, pinapairal pa natin ang mga negative thoughts kesa sa positive thoughts. Dapat kahit minsan, matuto tayong mag-isip ng mas makakabuti. Kumbagay, umisip tayo ng mga paraan upang maging maayos ulit ang lahat. Ay, sana kung maibabalik ko lang ang nakaraan. Gagawin ko na kahit ngayon pa. Yan ang hirap eh. Pag nasa kalagitnaan ka na ng galit at pagmamahal, di mo na alam kung ano ang gagawin mo. At di mo na rin alam kung ano ang mas pakikinggan mo. Ang manatiling nakatanga na lang o ang kumilos ng wala namang kasiguraduhan kung ano ang kahihinatnan. Kung bibigyan lang niya talaga ako ng pagkakataon, babalik ko ulit ang mga panahong masaya kami. Pero paano kung hindi na napapansin? Ay, matuto tayong magbigay ng oras at panahon upang ang lahat ng iyong mabuting ipinaplano ay maisakatuparan mo nang walang naagarbiyadong ibang tao. Kung bagay, 100 na lalakarin mo na lang para mapuntahan mo ang iyong dapat na pupuntahan. Siguro, may iba na yung kasama ngayon. Masaya na siguro siya ngayon. Hayaan ko na lang kaya siya. Siguro, mas mabuti nang hindi ako magpakita at manghimasok pa. Nang sa gayon, maging masaya na siya. Ang love, hindi yan basta-basta. Maaaring mapunta nga siya sa iba, pero nakakasigurado ka bang limot ka na nga ba niya? Kung ang pagkakataong nasayang mo nung kayo, huwag mo nang palampasin pang mawala sa iyo ang pagkakataong pwede mo pang baguhin ang mga mali mong nagawa noon. In short, pwedeng maging kayo. Ang love, hindi pinababayaan. Kinikimkim ito ng parang isang ito. Tama pa ba itong ginagawa ko? Oh my God, Christmas na ulit. Pero, siya pa rin ang nasa pusong isip ko. Ang love, walang pinipiling panahon. Nasa tao lang kung paano ito hahawakan ng walang sinasayang. Sige, sa pagkakataong ito, meron na akong hihilingin kay Santa. Ang makita makasama siya sa araw ng Christmas. Yan ang diwa ng love. Parang Christmas, pinahahalagahan at pinaghahandaan. Hanggang sa muli.